Okay, advance Merry Christmas sa inyo lahat mga ka-trigger. Bagaman dito sa Middle East ay walang Pasko ay palalampasin na lamang natin sa pagbablog. Okay, at bago ako bumati at magpasalamat sa inyo ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan. Actually ito ay follow-up question ni Jason Plotado. Okay, sabi niya, pahabol na tanong idol, nakakasira ba ng spring ng striker o anumang parts sa loob pag loaded chamber? Maraming salamat po at more power. So ang tanong niya ay tungkol sa may mga striker tulad ng Glock, tulad ng mga Arsenal, may mga striker na baril. So ito yung walang hammer. At pwede rin itong applicable rito sa mga may hammer. Pero ang pagtutuunan natin dito ay may mga striker na yung mga ibig sabihin walang hammer. Okay, at bago natin na sagutin yan ay pinapalaala ko lamang may gustong magpagawa sa akin ng baril sa Pilipinas. Wala po ako dyan. 20 years na po ako nagtatrabaho dito sa Kuwait. Lagi ko sinasabi na ako ay matagal nang wala na dyan sa Pilipinas at dito na ako nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Ayan, at pasasalamatan ko lamang yung ating 38,559 na mga subscribers, lalo tigit do sa mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat tayo nga po ay isang charity vlogger na ang kinikita ng ating YouTube ay tinutulong natin do sa 6 nating estudyante na mga beneficiary. Mga anak po sila na, yung mga bata na yan ng single parent. Matagal ko na pong ginagawa yan, wala pa akong YouTube channel. So naisipan ko na gumawa ng YouTube channel para kung lumaki man ito, madagdagan pa ang ating mga beneficiaries. Ayan, at kaya nga't pasasalamatan natin si Alfredo Isidro, yung ating mga sponsor. Si Architect Arnel Salvador ng Kuwait. Si Alfredo Isidro Ordosipay ay ng Las Piñas. Si Jubel Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Si Ombet ng Kia Motors Kuwait. Si Anthony Evangelista ng Pasay. Si Conrado Ilulay Leo, si Junar Diaz, at merong ayaw magpakilala, tawagin na lang nating Mr. Adrian. Okay? At sana marami pang mag-sponsor. Magpadala dito sa ating GCash number. Ito yung GCash number natin. At hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang mahalaga po tayo ay nakatulong. Ayan, at ngayon ay ang mga bata ay nabigyan ko na rin ng mga papasko. Okay, siyempre mga bata yan, may mga papasko na rin sa atin yan. Okay, at doon sa mga magagandang comment ninyo, maraming salamat. At bihira lamang naman yung hindi magandang comment. At yung mga experience ninyo, i-share ninyo. Maraming salamat sa mga magaganda ninyong experience. Dahil ang ating videos ay about sa mga experiences. Sinasagot ko ang inyong mga katanungan sang-ayon lamang sa aking experience. Kung may experience kayong iba ay magandang i-share din ninyo. Okay, lalo tigit yung mga military, mas ano sila sa baril. Okay, mas kumbaga ay mas malaki ang kamulatan nila sa baril. Okay, at sasagutin na natin si Jason Plotado. Okay, magaganda yung tanong ni Jason Plotado. Okay. Para sa akin hindi masama na yung mga striker ay laging kumbaga may chamber load. Kasi nga hindi mo may hammer down 'yan. Kaya nga ako'y gumawa ng videos ng quick draw from the bag. Yung videos ko na 'yan ay akmang-akma dun sa quick draw from the bag dahil yun ay naka-insert ang magazine at walang chamber load. Pero pwede mong pwede kang mag chamber load ng mabilisan.
Dahil yon ay, ang hawak mo ng baril ay dito. At diretsong putok na ganun. Pero pinapractice yan ha. Okay, yun lamang ano. Doon sa katanungan, ina-advise ko na panoorin ninyo yun. Kung ano man ang, kung hindi ko sinasabing ano yun ha, perfect yung style ko na yun ha. Yun ay pinapractice. Pinapractice kasi may nambaba sa akin eh. At kung hindi kayo, kung asiwa kayo, ay wag ninyong gawin. Pero kung sa tingin niyo ay maganda para sa inyo at akma para sa inyo, siyempre titingnan yung mga reflexes ninyo diyan eh. Kung mahina ang reflexes ninyo, ay wag ninyong gawin. At kung ano yung gusto ninyo, yun ang gawin ninyo. Hindi ko sinasabing yun na ang gawin ninyo. Kasi nagkakamali yung iba eh. Suggestion lamang, optional yun. Suggestion yun. Okay, maliwanag tayo dyan. So, punta tayo dun sa ano, dun sa nasisira ba? Nasisira din po ang ano, marami na akong nasirang firing striker spring ng mga striker. Kamukha nito. Okay? Kasi nga, ito ang spring ng striker. Ito andi dito. Kasi nga, laging batak yan. Laging batak. Laging nakasagad na ganun ito. Itong striker na ito. So, may mga napuputol din ako niyan. May mga napuputol. So, ang advice ko na lamang ay ito. Huwag naman yung 24/7 na lagi na lang yung baril ninyo ay may chamber load at nakaano. Kasi delikado rin eh. Kung lalabas kayo at lalo tigit sa mga alanganing oras, ay magsigurado na kayo. Hindi ko sinasabing ano, hindi ko sinasabing wag masama yung laging may chamber load. Kung alanganing oras na at saka yung mga pupuntahan ninyo ay parang duda kayo, ay mag-chamber load na kayo. Pero ang sinasabi ko lamang sa inyo ay ingat sa safety. Kinakailangan presence of mind. Alam niyo na may chamber load yan, alam niyo ang gagawin ninyo. Kung sakasakaling dumating yung pagkakataon na kailangan ninyong wala kayong opsyon kundi kinakailangan ninyong bumunot ng baril. Alam ninyo ang gagawin ninyo. At wag kayong kampante na may baril naman ako ganun. Wag kayong bara-bara. Pero ang masasabi ko sa inyo, marami na akong nasira na spring nito. Napakarami na. Tingnan ko kung nandito ha. Napakarami ko ng nasirang spring. Okay? Ng ganito. Hindi na ako magsasabi ng ng brand. Marami na akong nasira. Although yun namang gamit namin dito ay talagang torture ang mga baril namin dito. So, kaya nga sinasabi ko palagi sa mga instructor kung pagkatapos ng linisan, laging naka-hammer down, huwag panatilihin na nakangangalagi, lalo kung walang bala, kung iso-surrender na dyan sa armory, laging ganun, ichichikin. Huwag yung patutulugin ng maghapon na magdamag na nakasagad ang spring. Kasi ito, nakasagad ang spring nito. Nakasagad. So, hindi ko sinasabing hindi ko nagkakamali yung iba, akala siguro batas na yung sinasabi ko. Hindi ko sinasabi, yun ay sa pag-iingat ng baril. Kung kayo halimbawa nagbabantay ng tindahan, may nasa establishment to kayo na halimbawa nasa opisina ninyo kayo na pwede yun. Lalo kung kayo ay announcer. Alam na yung mga announcer na babanatan na habang nag-a-announce. Yung mga may malalaking mga malaking negosyo. Pwede yun, gawin ninyo yun. Bakit? Sa isang segundo pwedeng maging mitya ng buhay ninyo. Pwede ninyong gawin yun. Kung kayo naman ay nasa banyo,
eh, pahingahin ninyo yung ano, o di kaya, kung kayo nasa bahay na, at kampante naman kayo sa bahay, ay wag na kayong wag na kayong mag-chamber load. Okay. At para safe na rin sa mga bata. O, may nagsabi na pag daw napakialman ng bata yung baril mo ay irresponsible gun owner ka daw. Eh minsan kasi hindi naman tayo perpekto na nakakalimot din tayo. Hindi natin sinasadya 'yun, may mga pagkakamali tayo na hindi natin sinasadya. Nakalimutan natin na nailapag sa isang bagay yun. Hindi natin, aksidente yun eh. Yung mga aksidente na ganun, may nangyayari talagang ganun. So, para maiwasan natin yun, ay di gawin na natin yung best para maiwasan natin yun. So, ang sinasabi ko ay wag naman yung 24/7 na nakaganon. Kung kayo ay lalabas, may pupuntahan kayo na medyo alanganin na sa pakiramdam ninyo ay hindi maganda yung pupuntahan ninyo, bakit hindi kayo mag-chamber load? Nasa inyo yun. O kung kayo naman ay sanay ng walang chamber load, eh di mas maganda. Kung kaya ninyong malakas ang reflexes ninyo, kamukha ng itinuro ko, okay yun. Ang masasabi ko lang, huwag tayong bara-bara sa lahat ng bagay. Okay, ay kung halimbawa, nakatutok na yung baril sa atin para tayong yung nagtuturo dun sa kaya pang agawin yung baril. O kaya mo pang bumunot, nakatutok na nga sa iyo sabi ko nga, tinan mo yung mga napapanood natin sa video. Okay, inagawan ng motor, ibinigay. Sa kanya tinira. Nung wala na yung attention sa kanya, nakatutok sa kanya yung motor. Di, yun na yung motor ko. Saka ka ngayon bumunot, pagka wala nang nakatutok sa iyo. Ganun yun. Halimbawa, kung nasa tindahan ka, nakatutok na sa iyo, sige, kunin mo na lahat mong kunin. Hanap ka ng timing. Huwag kang sumabay. Huwag mong isabay ang buhay mo. Dapat may kaunti tayong alam sa sa self-defense. Huwag yung bara-bara tayo. Ang masasabi ko lamang ay hindi naman masama yun. Hindi naman masama. Pero masasabi ko, sa experience ko, marami akong nasirang spring Marami akong pinagpalitan dito na napuputol na spring. At pag yan ay naputol, ito mga ganito, may mga pampalit ako. Ito kasi ang spring yan Okay, marami akong naputol dito. Pag naputol pa naman yan, umiiksi yan, nag-overlap yan. Okay? So, ganun lang. Ingatan natin yung ating mga gamit at wag nating abusuhin. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Ilagay natin sa sitwasyon ang lahat ng bagay. Kasi pag sinabi kong hindi masama, baka naman abusuhin ninyo. Hindi pala naman masama. Lahat ng bagay pag inabuso natin ay masama. Kahit kahit syuta natin pag inabuso natin, may kalalagyan tayo. Okay, ganun lang. At bago ako magtapos ay babasahin ko lang muna yung ating mga top yung mga ipinablish ng YouTube, yung mga sa community spotlight. Ito lamang ang aking mga isina-shout out. Okay, weekly highlight of your most engaged audience members including your top comments. Okay, naunguna si Unico Iho, 100 plus ang engagement niya. Okay, andito yan, binabasa ko lang yan, andito, ayan si Unico Iho. Okay, ito naman ay linggo-linggo, pinapaltan ito ng YouTube. Si Roger Tamba ay 5 ang 5 ang kanyang engagement. Okay, si Son Angelo ay 60 ton engagement. Si Boy Palaboy ay 3 engagement. At congratulations kay Boy Umay ang pagbabalik ni Boy Umay. Ayan, hindi makita. Si Boy Umay ay 100 plus uli. Ayan si Boy Umay. So, ayan. At gayon din na shout out kay Lady Mechanic, ang ating adapted sa YouTube. Ang magaling na gunsmith at mekaniko. God bless you. Ampun. At pagpatuloy mo lang yung mga ganda mong ginagawa. Okay? At shout out din sa ating bagong mga member.
alam mo pag babae ang nag-member sa akin si Lini Kambarihan. Shout out sa iyo. Bagong member natin. Taga Mindoro, kababayan ko. Kaano ko pa. Ka kabarangay ko pa. Nag-message sa akin. Nag-ano ako sa iyo. Nag-subscribe. Okay. So ayan. At yung mga iba pang mga bago sa ating YouTube channel, welcome po kayo. At sana maging masaya ang ating Pasko at maging mapayapa ang bawat isa sa atin. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, nagpapayo lamang at nagbibigay ng kanyang malit na karanasan at malit na kaalaman. Thank you sa inyo lahat. God bless us all.